Bihira na lang ba kayo makakita ng ganitong klaseng keso sa palengke? Nako, tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng homemade kesong puti. Tara, simulan na natin. At ang kakailanganin natin dito at syempre mas magandang gamitin dito ay ang gatas ng kalabaw. Mas masarap kasi ito at mas marami tayong makukuhang curd dito at ito talagang ginagamit sa pangkesong puti. Kakailanganin din natin dito syempre ng ating bowl, perforated tray, ating katsa at banana leaves. Okay, so ngayon ay magsisimula na tayo sa pagluto nito. So dito ay wala muna tayong apoy at syempre keep in mind na ako ay gumagamit ng infrared stove or induction stove. Sa kaldero ay nilagay ko na rito yung ating kalabaw at ng ating 2 teaspoon ng iodized salt. Haluin lang natin ito tsaka ko inon yung ating stove to medium heat. Next ay kailangan ay paligamgamin natin yung ating milk. Huwag natin iboboil ito, kaya dapat i-check natin kapag ang ating daliri dito ay medyo mait-it pa ng konti, okay na yan. Sa gagamitin natin sa pagpapahiwalay ng ating curd at whey sa ating gatas, ay pinagsama ko lang dito yung ating vinegar at kalamansi or lemon. So guys, habang ito ay maligamgam, ayan, nilagay ko na rito padahan-dahan yung ating mixture dito sa ating gatas at patuloy itong haluin. So mapapansin nyo, naghihiwalay na talaga yung pinaka-liquid nito o yung tawag ay whey at yung pinaka-curd nito. So this time ay pinatay ko na yung ating induction stove, pero kung kayo ay gumagamit ng totoong apoy, ay sige pa, konti pa, mga 2 minutes pa, then patayin na yung inyong apoy. Marami din nga pala tayong paraan sa paggawa ng kesong puti. Marami tayong ingredients. Kasi this time, ayan, napakadali lang at talaga naman makukuha lang natin or makikita lang natin yung ingredients sa ref natin. Pero again, meron tayong tinatawag na abomasum. Ito yung talagang magandang paraan sa paggawa talaga ng keso kasi ito ay magiging smooth. At meron din tayong tinatawag na vegetable rennet. Ayan nga pala at na-transfer na natin ito sa ating perforated tray at hayaan lang muna talaga natin itong tumulo for a couple of hours. Mas maganda kung lalagyan natin ito ng pampabigat sa pinakaibabaw ng ating mixture. Ang ginagawa ko nga pala dito, again, nilalagyan ko ito ng pampabigat at nag-iintay pa ako ng overnight kinabukasan para naman talagang kumonti na yung pinaka-liquid dito. Kung mainit ang panahon, syempre kailangan na ilagay ito sa ref. Kung malamig naman, okay lang kahit nasa room temperature. At syempre ang kesong puti, nakasanayan na natin talaga na ilagay ito sa banana leaves. O, diba guys? Napakadali lang. Pag hindi na kayo nakakita ng kesong puti sa palengke, ay pwede pa lang gawin ito at napakadali lang talaga. O, pak. O, diba? Napakadali. And now is done our homemade kesong puti. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, anong klaseng ingredients o anong ingredients ang ginamit natin dito para mapaghiwalay ang whey at ang curd? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Naku guys, ganito talaga ang pagkain ng kesong puti. Yung inyong tinapay or yung pandesal talaga yung talagang masarap kainin dito, dinadampi yung tinapay sa pinaka-keso. Yan ang nakalakihan ko talaga sa lola ko. Yung talagang dinadampi. At itong katulad na ginakikita nyo ngayon, naku, bihira lang namin ito gawin.